Savior, and proclaiming His good news of salvation on the airwaves. This is DXXM 97.7 FM People's Radio and Broadcasting Services. Broadcasting from its studio in Poblacion Ising Carmen, Davao del Norte to its transmitter site in Mawab, Davao de Oro. We play songs of worship and praise and deliver Christ-centered messages from God's holy word day by day. DXXM 97.7 FM People's Radio and Broadcasting Services, bringing Christian faith to life. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan nga atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Musulod na usab sa tagsatagsa ninyo kapanimalay, sulod lamang sa ka oras og tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission or MGDM, ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisuportahan usab kini sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Communalty Bungco, Davao City, Grace Christian Church, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City, o Grace Christian Church, Overview, Ilang, Davao City. Aduna usab kita mga kaubanan nga makasimbahanan igsoon, gawas diri sa Davao Region, gawas sa Davao City. Makita kini sa North Cotabato area, no? Ang ilang mga address makita sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dwaling Alyusa, North Cotabato, North Cotabato. Makita kini sa Purok Dwaling, Alyusa, North Cotabato, under sa pagdumala ni Pastor Dominador Capablanca. Og sa usa-usab ka kumbana itong simbahan dito nga area, makita sa Purok Waling-Waling, Poblacion 2, Midsayap, North Cotabato, under sa pagdumala ni Pastor Jose Melzar Toto Istember. Sa Visayas area, mga kaigsuunan, aduna usab kitay kaubanan nga mga kasimbahanan dito sa Grace Christian Church Bohol Incorporated, number 12A, Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Ubos ka na sa pagdumala sa atong senior pastor nga si Pastor Bob Rio. Aduna usab kitay kaubanang pastor sa kahanginan, no? Dito sa Oroquita, pero ang iyang ministry na sa Calamba area, no? Si Pastor James Dano. Amis Dano, no? O sa Labason, Sambuanga area, no? Si Pastor Dodo Balyenas. O sa Karkar na usab diha si Pastor Al Isto. Ginabi-abi usab kini mga kaigsunan sa People's Radio and Broadcasting Services, di 97.7 FM, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, uban sa iyang mabiyabihon nga mga personnel, DigiWell, Digiga, and Digigab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makikuban na usab kaninyo sulod lamang sa ka oras og tunga. Buhay Pastor Fed, sa dili pa tamo padayon sa ato ang bag-ong topic karon. Ato nang timbayaon atong mga loyal nga listeners sa atong programa og niining stasyon. Okay, salamat Pastor Roel. Og usab akong ginatimbaya ang tanan nga mga nagasunod nining atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Sa tibuok Davao Region, magasugod ako sa Davao Occidental, Davao del Sur,
Davao del Norte, Davao de Oro, o bisan man sa Davao Oriental. Ug lakip na usab niya na ang pinakadako nga syudad sa Davao Region nga mao ang Davao City, ug usab ang tourist spot sa Davao Region nga mao ang Island Garden City of Samal. Mayong hapon kaninyong tanan, no? Og usab ginatimbaya nako bisan man ang mga kaiglesyana nato sa Davao Region gikan sa Grace Christian Church Tibungko, Grace Christian Church Panabo, Grace Christian Church Island Garden City of Samal, Grace Christian Church Overview Ilang, ug bisan man sa Grace Christian Church Ula Los Amigos. Mao kini ang mga kasimbahanan nato sa Davao Region, ug usab sa gawa sa Davao Region mga kaiglesyana nato sa Midsayap, Grace Christian Church, ug usab sa Oroquita. Din nagasugod usab diha sa pagpamuhat si Pastor James Dano, ug usab sa Labason ubos sa pagdumala ni Brother Dudo Balginas, no? Ug usab aduna kitay ginahinay-hinay nga atong pagasugdan usab nga buluhaton diya sa Butuan City, no? O gana din na ang atong mga kaubanan nga mga kaigsunan na diha si Gloria Balginas o bisan man sa iyang family, no? Usab ilakip na ko sa pagtimbaya bisan man ang atong higalang pastor sa Lupon, Davao Oriental, si Pastor Roland Baro. Yes. O usab ang atong pastor usab sa Malita sa Lagumit nga walay lain kundi mo si Pastor Danny Yaya, no? Mayong Pastor Dan. pagpaminaw, Pastor. Yes, mayong hapon dia Pastor Dan, no? Ug bisan man sa uban pa nga mga dapit sa Pilipinas, sa Camiguin, sa akong mga paryente din ha, mga Cabiguin family sa Luzon, si Brother Eli Cabiguin and family usab. Yes. Ug usab sa Visayas kay Pastor Bob Reo, Grace Christian Church diya sa Bohol. Og belated happy birthday sa imong ugangan, Pastor. Yes, happy birthday. Belated happy birthday day sa ugangan ni Pastor Bob, no? I mean, sa imong ugangan, mama ni Ate Daisy. Kay Mama Pising, yes. Oo. Yes, so kay Mama Pising, belated happy birthday, ma, no? Actually, nag-greet naman po din ko atong milabay nga adlaw, no? Okay, so usab sa atong higala diha sa Karkar, aduna kita higala diha nga pastor usab, si Pastor Al Isto. Mayong hapon usab diha Pastor Al. O bisan man sa uban pa mga dapit, aduna kitay bago usab nga higala sa Batangas Pastor Noel, iapil na lang nato, no? Yes. Si Pastor Noel Doronila ba na? Dili na siya dero nila. Uh, Ang iyahang atong nailan siya si Adventure Noel. Noel Adventure, no? So nag-appeal siya sa atong basic pastoral training kagani na Pastor Noel, no? Yes. Og ilakip na lang nako ang uban Pastor Noel nga Sige, Pastor, padayon. nagapaminaw nato kay Grace Tagaylo sa Thailand o kay Bon Castañeda, no? Bon Castañeda, mayong hapon din, nana di ka sa Davao, no? Oh, na So, day. yes, we are praying for you. Nga unta, magatubo gyud kita sa atong espirituhon nga pagkinabuhi, Bon, no? O lakip na sa imong pamilya, nara day kasindangan na karon, no? Time will come, basin makasuroy ra ni Pastor Will diha sa imo siguro, no? Kaya di man kayo na layo sa Tibungko, no? O usab kay Ian sa Japan, kay Jerwell, kay Rochelle, o bisan man kay Era, no? O usab sa Singapore, kay Chelo, o kay Olga. And then kay sa Hong Kong Pastor Robel, si Shirley Sumili, no? Shirley Sumele, no? So, siya, mayong pagpaminaw. Kumusta? Okay, so lakip na usab sa mga tanan ni nga mga live streaming Pastor Roel, no? Sige, Ako Pastor. na lang ihatag sa imuha ang sa Amerika banda Pastor Roel. Sige, Pastor, padayon lang. Okay. Salamat, Pastor. Akong itimbayaon day atong mga kaigsunan diha sa Grace Christian Church, Libwak, Tugwak, no? Babak Island, Garden City of Samal, Umaga family, Vicoy family, o Lutang family. Salamat kayo sa
inyohang mga leading gyud no nga ang pastor gyud basta maadto dito pinaugdog gyud ang tiyan sa paniud to pastor no? Siyat yun na, siyat. So perting ninduta gyud ang kaon namo nga mais gyud nga binuyok gyud no o mga isda nga presko kayo. Gahi kay itong tiyan na, no? So salamat kayo sa mga kaigsuonan di ano nga dasig kayo gyud sa pagpangalaga di sa Ginoo. O Amen, ang mga ang man of God yun, di gid pasagdan pastor, no? Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo mga igsoon. So padayon kita sa pag-asdang sa atong Kristohanon nga pagpangalagad, no? O ang overview Grace Christian Church, no? Nagapaminaw po sila sa atong live streaming. Maayong hapon kaninyo. I hope nga naka-tune in mo karon. O ang diha usab sa Grace Christian Church o Panabo, mga kaigsunan nga nagapaminaw, maayong hapon usab kaninyo. Adto usab ako Pastor Fed sa ato ang live streaming, no? Sige, Pastor Wen. Sa Las Vegas, Nevada, mga Gallo family nagapaminaw, daghan kay na sila, no? Pastor Jaime, Pastor Roger, Mayong buntag sa Yes. mga Gallios family sa Amerika, yes, Pastor Bilardo Gallo Jr. Maayong pagpaminaw ninyo mga parente da, no? Sa Hawaii, Villanueva family, Villaro family, ug Ongki family nagapaminaw usab sa ato ang live streaming. O si Pastor Nonoy Arsinas, Pastor? Yes, Nauna, no? Amerika, no? Si Pastor Nunoy Arosina, sila ni and family, sila ni Dadang Hopfinger, Yes. sila ni Merlin Tagusi Dalar, sila ni Maymay Cisneros, no? Og si Rudy. Tanang mga kahigalaan na to diya sa Amerika. Yes, belated happy birthday uncle o belated happy birthday bud sa anak ni Inday Marlin, no? Yeah. Dollar. Happy birthday sa inyo ang Oo. mga nagselebrar diya sa Amerika, no? Yes, og sa akong uyuan di nga birthday gyud niya karon, no? Si Abelardo Gallo Sr. Oh, wow, happy birthday, Happy no? birthday uncle, no? Og usab yapil na to si Sir Anuver sa Canada. Oo. Si Sister Eden. Sister Eden, mayong pagpaminaw. Og usab humana kita sa Asia pastoral kaganina, no? Yes. Gikan sa Japan, no? So ang atong ginabuhat din no, nagatimbaya gid kita pag-una aron nga dili kita madisturbo sa panahon na sa pagtudlo, no? Yes. Busa ginauna na to pagtimbaya ang tanan, no? Well, akong hatag sa mga Pastor Well, basi na pa tayo nakalimtan. Okay, salamat day sa ato ang natigayon nga basic pastoral training, no? Kani usa ni siya ka online seminary. Yeah. Salamat sa mga kaigsuonan nga nag-attend niini nga training, no? Alang sa mga mahimong pastor in the future or mahimong mga frontliners diya sa Ginoo in the future, no? Oo. So salamat kuyaw kayo ning technology karon, kaning Google Meet, no? Gigamit po ni sa Ginoo. So ang mga kini nga seminary online walay limitation, walay boundaries, Pastor Walay Fed, boundaries no? gyud, Nga, ang ato mga estudyante katag kayo. Katag yun, no? Naay Amerika, naay Thailand, naay Singapore, naay local lang, no? Tinuod na, nailuson. Naay Luzon, no? Naay Visayas. So nindot kayo ning avenue, no? Sa mga gustong mo eskwela seminary nga nagakuan kaning naay mga trabaho una ni kabilinggan. Oo. Kini diha lang sa imong cellphone, Oo. no? Actually, gipanganlan na to ni siya Pastor Rowell o Basic Pastoral Training and Leadership. No? Ang leadership. Tungod kay atong nakita, dili lang ni siya para sa mga pastors, kundi apil na siya sa mga potential leaders. No? Kung ang gasa nimo dili pastor teacher, pwede gyapon ikaw magamit kay leadership man. No? So either Teacher, no? pwede ka teacher, pwede ka evangelist, no? As long nga magamit ka sa buluhaton sa Ginoo. Yes. Katong So, naay gift of communication mo gyapon Oh, na. katong na gift of communication, no? So, usually mo kini ang ato ang programa karon, no? Og nagsugod na kita atong milabayng Sabado ug ikaduha na to karon, no? Yes. Ang atong oras dinha magasugod sa alas 8 sa buntag. Ang subject sa alas 8 sa buntag soteriology,
and then gisundan kini siya sa ikaduha, gitawag ka na sa eschatology, and then ang ikatulo categorical doctrine, and then ang upat katong gitawag na to foundational, no, mga foundational doctrine, no, nga din gidala usab ni Pastor Bob Rio, no. So aduna kitay upat ka teachers dinhi Pastor Well, murag ato na lang kining ipahibalo Pastor Well, no. Yes. Para mahibaloan ninyong tanan. Ang unang nagatudlo sa soteriology, wala lain si Brother Gister Andoy, and then sa eschatology si Pastor Jongjong Amura, and then sa categorical study, and then pipila ka mga Sabado siguro mo shift na ni siya sa pneumatology si Pastor Roel Gallo, and then sa foundational module ang ginagamit nato nini si Pastor Bob Rio, no. Yes. Now ang mga nagatudlo nini atong nakita napud ni sila yung mga indib nga mga kuan, no, atong nakita nga natapos, no. Og salamat sa Dios nga available pud sila, willing sila nga magatudlo kanato. Si Pastor Bob Rio, Masters of Divinity kana siya. And then si Jongjong, si Masters po ni si Jongjong pero dili sa theology, no. Masters sa mechanical engineering ni siya, no. Pero nagpagamit sa Ginoo, so gamit gyapon siya sa atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes. And then si Gister ug si Pastor Roel, willing po sila nga magpagamit sa Ginoo. So by God's grace, no, aduna kitay mga teachers nga always gitawag na to madasigon, excited o willing, Available. willing nga magpagamit sa bulhaton sa Dios. And then nianang panahon na atong nakita kining kasi upat man lang ka oras ang atong pagtudlo, no. Kada Sabado lang gina siya, alas 8 ngadto sa alas 12 ka na sa udto, no. So online ka na matag Sabado, pero natay face to face once a month. Oh, natay face to face once a month, no. Yes. Katong makaabot lang, no. Katong lang Kaya ang makaabot. katong lagyo kay di naman gito Katong pwede. mga nasa laing nasod, di naman gito Di kabot. na to ka-appeal sila, no. And then hinumduman nato nga kung natay mga holiday, usually ang holiday mo na to Pastor Roel, ginagamit nato kana siya sa mga recreation, relaxation or leisure bitaw, no. Oo. Mo man kasagaran sa ato ang holiday, no. Karon gihimo nato kana siya nga instead of holiday, ato kanang gipangandan og Christ Day, no. So bote pasabot niya na nga gamiton nato ng atong holiday sa pag-make up sa ato ang gitawag basic pastoral training and leadership, no. Yes. Kung wala man kay bulhaton niya na nga holiday, gamiton nato na para sa Ginoo, no. Kay kuha na, So, gitawag dag make-up class. Make-up class na to na siya. O gawasan na nga make-up class, mas taas ang atong oras kay magamit na to ang intero nga adlaw sa Sabado. Yes. So instead 4 hours, mahimo na tong 8 hours. So niya na nga time, pwede na po siguro nga, kasi na naman tayo upat ka teachers, no? Pwede na ko magamit po din ha, no? Makatudlo po ko sa mga holiday, no? Niya nang panahon na. Kaya napay daghang subjects nga dapat natong tunan, o di gina to makumpleto karon tungod sa kagamay lang sa atong oras. O di po na to pwede nga magamit ang Lunes nga to sa Bernes tungod kay nagtrabaho baya pud mo, no. So busa ang atong atong ginagahin nga adlaw mo lang gid ang adlaw nga Sabado. Kay kana lamang ang atong mga pahibalo usab, no, na atong nasalot kana sa atong gitawag pagtimbaya, no. Yes. Aron may bawpod ang uban si na interesado. Yes, kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-contact kay Gister Andoy. And then si Gister Nay maghatag sa inyo hag link. During that time nga diin magasugod ang pagtudlo gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto. Sa adlawng Sabado. Oh, adlawng Sabado kana. Ug usually quarter before 8 nagapatugtog na si Gister sa mga alawiton nga Christian song. Nagpahibalo ka na siya nga padulong na kita sa ato ang klase kada alas 8 sa oras sa buntag. Sugod gina sa
alas 8 sa buntag, no? O so much for that, Pastor Ruel. Akong ihatag sa imo ang panahon. Yes, salamat Pastor Fred. Sa dili pa ta magsugod sa atong opening prayer, aduna ba tay panag-awit? Yes, aduna kita'y espesyal nga awit alang kaninyo, kasiguruhan sa kaluwasan. Kasiguruhan sa kaluwasan, ako nang iyong natagamdaman. Sa ni Kristo, sa iyang pulong, dili ko niya biyaan. Akong tuuhan, siya og saligay, kay si Jesus manluluwas man. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapagan. Pagkatahom sa akong paglaom, kinabuhi nga langit mo. Walay kasakit, way kamatayon, kinabuhi gyud nga dayon. Nulon kalipay, ug katagbawan, kay si Jesus akong kauban. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapagan. Mga higala, mga silingan, si Jesus atog yun sa likat. Kay siya nag-antos, ug ilansang bayad sa atong kasalanan. Ang kaluwasan, kasiguruhan, gasa niya sa katawhan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapagan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapagan. Kasiguruhan sa kaluwasan, kang Jesus makapagan. Mao katong awit nga naguluhan, kasiguruhan sa kaluwasan. Kung ikaw igsoon, nagatuo naman kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, kasiguruhan sa kaluwasan ang imong naangkon. Sigurado gyud langit kita. Amen. Okay, 100%. Yes, akong ihatag kang Pastor Ruel. Daghang salamat Pastor Fred sa pagsugod sa atong pagtuon karon. Ako kang hangyoon sa opening prayer. Okay, mag-adto kita sa pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon, kami magaduol na usab diha sa imong balaan nga presensya. Salamat bisaman sa kalipay, sa pagpangalagad na kanimo, nga din sa sulod sa among kinabuhi, naga-overflow. Thank you so much, Heavenly Father, sa imong padayon gyud nga pag dasig ka na mo through the doctrine in our soul, through spirituality, ug pinagi sa gahom sa balang espiritu. Father God, uban ni kami nini nga kahaponon sa among pagdala sa imong pulong, kauban ni Pastor Ruel. Salamat nga ikaw magatabang ka namo. Wala gid kami mamahimo sa among kaugalingon lang mga kahimuan. We need to trust you. We need to entrust this all unto you, Heavenly Father. Salamat sa dugang nga kalam nga imong ihatagan hikanamo ug sa mga nagapaminaw, Heavenly Father, nga ikaw abri usab sa ilahang mga salabutan nga imong pulong nga among batbaton karon. Mahimo kining kabahin sa ilang kalag sa pagkinabuhi nga diin espirituhanon. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12.
Bueno mga kaigsunan, ang atong topic karon mao ang the characteristics of spiritual self-esteem. No, sa ganitong topic karon, the characteristics of spiritual self-esteem. Kay humana naman ta sa atong topic katong 10 permanent gifts, no? Humana naman nato sa milabay nga Sabado katong pastor teacher, evangelist, teacher, help, ministry, mercy, giving, exhortation, governments o ruling. Karon bag-o na gyud ni ang atong topiko. So balikon ako pag-usab ang atong topic mao ang the 10 characteristics of spiritual self-esteem, no? So spiritual self-esteem can be explained categorically as having 14 characteristics. So 14 din ni siya. Adunay 14, yes. Igsuon, 14 kini siya, no? 14. So ako ngayon si Pastor Freddy sa pagsugod niini, no? Okay, salamat Pastor Rowel, no? So, change topic na ta kay nahuman naman ta sa napulo ka permanenteng espirituhanong gasa. Actually 20 ka to Pastor Rowel, no? Yes. Pero ang napulo niya to is temporal. Busa naga-focus kita sa permanent nga maong napulo ka espirituhanong gasa. Og nahuman kita nitong milabay nga Sabado gikan sa gasa sa pastor teacher ngadto sa gift of ruling, no? Ruling, yes. Mao katong kanapulo. Og napil nato dito ang gitawag how to discover your spiritual gifts. Oh, yes. Nga din mo pinaka-importante nga bahin usab sa atong pagtuon sa espirituhanong gasa, nga din ang matag usa ato gyud nga masusi o mahibaluan ug unsa man gyud ang atong gasa isip mga magtotoo kay para mahimo kitang epektibo sa buluhaton sa Dios. So human naman kita niya na busa dinhi na usab kita karon sa the characteristics of spiritual self-esteem. Now hinumduman nato mga kaigsunan, importante kaayo nga masabtan nato kining gitawag spiritual self-esteem, no? Well, siguro pangutana kamo ug unsa man gyud kining spiritual self-esteem, no? Now hinumduman nato ang usa ka description niini atong nakita. Ang usa ka tawo nga nahigugma sa iyang kalag, mao kini siya usa ka ilhanan o descriptions of spiritual self-esteem. So, atong nakita din this legitimate love for self combined with prosperity reveals the pattern of growth in spiritual adulthood. So, hinumduman nato sa doctrine sa gitawag natog 8 gates of the palace. Ang number 4 niini mao kining gitawag natog perception, metabolization of Bible doctrine. So, buti pasabot, kanunay kitang nagatuon sa mga doktrina, o sa dihang daghan na og doktrina ang atong kalag, nagpasabot ka na siya, no? Nga napuno na og doktrina ang atong kalag sa bisan asa nga mga aspects sa Biblia. Doctrine of eternal security, doctrine of salvation, doctrine of sanctification, doctrine about future things, doctrine about heaven, doctrine about hell, doctrine about millennium, rapture, tanan nga mga doktrina nga atong nasabtan og gitawag nato the essence of God nga nasabtan nato og kinsa gyud ang Dios sa atong kinabuhi. Sa dihang napuno kitag doktrina sa atong mga kalag, ang mga human viewpoint nga nasa atong kinabuhi ning hinahinay ka na siya og katabunan og napulihan ka na siya og gitawag nato divine viewpoint. Og busa sa dihang napulihan na siya sa pulong sa Dios, halos-halos pulong sa Dios na nga nasa atong kalag, mao kana siya ang nagdevelop sa tuwa nga aduna kitay inner strength. Og mao kanang miabot kita sa gitawag level nga get 5 Pastor Rowel, nga gitawag nato siya personal love for God. Yes. Now, sa dihang niabot na sa panahon, niabot na ikaw niya nga level nga gihigugma na nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Mao ka nang gisgutan nato karon og spiritual self-esteem, no? Nanay inner strength sa kusog sa sulod nimo, aduna nay kadasig sa sulod nimo nga diin mga lagad jud ka sa Dios bisan mag-unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Mao kining gitawag nato sinugdanan sa gitawag nato spiritual adulthood. Tungod kay ang spiritual adulthood na divide man sa tulo, kining gitawag nato spiritual self-esteem
spiritual autonomy ug maximum spiritual maturity. So mga kaigsunan, magsugod kita karon sa spiritual self-esteem o nindot nga masabtan nato kini siya. So spiritual self-esteem can be explained categorically as having 14 characteristics. Adunay 14 kini siya ka characteristics. O ang number 1 ini kining gitawag na to the beginning of contentment. Yes. Now, ang usa ka magtutuo nga miabot na siya sa iyang level sa pagkahamtong sa ikalima nga level nga mao ang gitawag na to spiritual self-esteem, mao na ning ang iyang kinabuhi nahigugma na sa Dios. Siguro mo yung nahigugma man tang tanan sa Dios. Basin bayag sa ato lang ng huna-huna ha, og dili gyud tinuod nga na-experience nato ang tinuod nga paghigugma sa Dios. Mga kaigsunan ingunanin ni, sa dihang kita nahigugma na sa Dios, dinha nimo mahibaluan ang imong kinabuhi nga aduna nay gitawag na to the beginning of contentment. Makatuo na kasi mong kaugalingon sa pagkontento sa bisan unsa mang mga butang, no? Yes. Kasi ang delikado mo gud ni Pastor Roel, no? Kung ang usa ka tawo wala pang miabot nining level sa iyang espirituhanong pagtubo, dili pa kontento sa kalibutan. Nagapangandoy pa. Pero tindaganag ambisyon, Pastor Roel. Mabitaw nang nakita na to ang atong kinabuhi. Kining atong kinabuhi, Pastor Roel. Nani siya mga motibo. O pwede nga muadto siya sa mga gitawag na to false motives, no? Yes. O ang false motives, atong makita din na ang false motives, nagahisgot ka na siya may tungod sa katong mga motibo nimo nga siguro masikat ka, Ma-famous ka. o ma-famous ka, powerful ka, no? Kanang nagapangandoy ka og fame, O kanang possession. o kung atong tanaw na gitawag nato na siya ka actually mga kalibutanon nga mga butang na siya o gawas niya na katong mga gitawag na to mga arrogance, approbation lust, no? Mga approbation lust na siya. Kung kana ang atong motibo sa atong kinabuhi mga kaigsunan, nan dili ginato masabtan ang mga espirituhanong butang. Tama gid. Now, ikaduha niya na. Napoy ikaduha nga motives nga atong dapat masabtan. Kining gitawag gitawag na tog temporal motives o kining gitawag na tog eternal motives. Now, ato sang sakyan kadyot ng temporal motives, Pastor Sige, Roel, no? Pastor. Ang temporal motives mo kining halimbawa nagapangandoy ka sa mga kalibutanong butang. Yes, maayo man kana kay moingon ikaw nga mointag mahimo na akong doktor. Oh, yes. Mga temporal motives na siya, no? Nga moabot ang panahon nga mahimo kang doktor, makatabang na sa imuha na. Pero temporary na lagi, no? Yes. Pagkabot sa kamatayon, mawala na imong pagka-doktor, no? Mapulihan na siya race in peace, no? So, kutob lang siya sa kalibutan ng atong gitawag na to pagka-doktor, no? Gani, napayuban nga nahibulong na kita, Pastor Ruel, nakadungog kita niya na nga dunay mga doktor na diri sa Pilipinas, pero sadyang nahuman nila ang ilang pagka-doktor, may eskwela sila caregiver. No, katingalahan kayo, no? Nagpasabot ka na siya mga kaigsunan, no, nga ngano ka nga may eskwela sila caregiver, Pastor Ruel? Aron dali maka-abroad. Di ay, iunana di ay huna-huna, mas dako daw ang kwarta dito sa abroad, ang caregiver. Mas dugay ang doktor. So, usay malibog ka, Pastor Ruel, ug unsa ang mga motive sa tao. Ang din ang motive sa tao naka-focus gud sa kwarta. So, pero ang kwarta is temporary lamang. Oh, yes. Pero adunay gitawag na tog permanent, kanang gitawag na tog eternal motives. Unsa man ang mga eternal motives? Kanang mga things above. Katong mga butang nga dili na mawala sa imuha. Og mo kana ang sa eternity. Mga butang nga Invest ka og rewards in eternity. Yes, katong nag-invest ka og rewards sa eternity. Katong mga butang nga langit nun, mga butang nga espirituhanon, mga butang nga pagpangalagad sa Dios, mga butang nga di nato nakita para sa eternity, no? Mao kana ang mga motibo nga dapat masabtan nato. Gihulagway ka na ni Apostol Pablo nga gold, silver, ug precious stones. Yes, mao kana ang pagpangalagad nga may ganti sa eternity. Now,
Mga kaigsunan, kining number 1 pa lang, dako kayo ni siyang subject, the beginning of contentment. Are you contented with your life today? Kontento na bagid ka sa imong kinabuhi karon o napa kay mga ambisyon nga kalibutanon? Napa ba kay mga pangandoy nga imong ginatan-aw nga para lamang sa kalibutan? Ang kuan Pastor Fred, kanang the beginning of contentment, sa biblical synonym na Pastor Fred, is gitawag og absolute happiness. Yes, absolute happiness, no? Is a biblical synonym for absolute happiness. Yeah, or sharing the happiness of Yes. God, no? The state of inner peace, Muna, no? Pero mo lagi na, satisfaction, and self-sufficiency. tama, Pastor Ruben, Oo. no? Mo na ang gikinahanglan nato nga makaabot kita ni ini nga level nga aduna natay pagkontinto og unsa man kita sa kalibutan, no? Yes. Pero kung magapadayon pa kita pag una-una sa mga butang nga kalibutanon, sa ako nang giingon sa inyo ha, ang mga temporary nga mga butang, na mga area nga maayo ka na siya, pero kutob ra lagi na siya sa kamatayon. Oh. Samantalang kini nga contentment nga gisgutan din the beginning of contentment, nagpasabot nga imong kinabuhi ning biya na ka sa mga kalibutanong pangandoy ug nagsugod na ka sa pagpangandoy sa mga espirituhanong butang. Yes. So mo niyang gisgutan dire, no? Kini nga level kuyaw kay ni. Kay murag kanang ultimate na ni ba? Ultimate na gini Kay siya, nga, Pastor no? Ruel, no? Giingon diri nga even the most difficult and precious and circumstances Oho. na doon nagyapon siya kanang Kalipay. kontento, kalipay sa kinabuhi. Nagya po'y kalipay sa Kasi sulod. peace. Kay kanang peace diya nga giingon Pastor Fred, in scripture this peace, this place of peace is something called rest Oho. sa Hebrews 4:1, Mm. no? Kanang peace nga gisgutan diya. Wala naghisgot kana siya og kapahulayan, Kapahulayan, no? kalag. Giingon sa Hebrews 4:1, Oh. no? Nga therefore let us fear if while promise remains of entering his rest, and one of you may seem to have come to sort of it. It is, remember kaning rest nga gisgutan diri maigsoon, it is not to be confused Oho. with a 7 day of rest. Oh, walay labot ka na siya, no? Dili na nga kanang Sabat di nga gisgutan diya ha. Lahi ni nga kapahulayan. Dili ang na gisgutan gingon dali. diya nga 7th day of rest sa Leviticus 19, 3 o Leviticus 30 or sabbatical year kanang Leviticus 25. Oo. Dili na mo'y rest nga gisgutan diya. Dili na mao, no? Dili na mao. Ang rest nga gisgutan diri mao ang this is a moment by moment rest. Kanang nagkinabuhi Oo, ka, nagkinabuhi ka diya sa nga Ginoo. nagpahulay ka diya sa Ginoo. Yes, meaning a place of blessing and power in the middle of adversities in life. Yes, yes. No? God intended for every believer to trust Him continuously. Yeah. Kaya kasi kini magong kapahulayan o kining kalinaw manggod. Dili man ni mahitabo nga naa moingon ka nga magbulag siya sa kalipay. Oh yes. Once nga na kay kalipay, na jud kay kalinaw. Nga kay kalinaw. Dili na pwede nga Nga di po ka magkontento kung Oh. kay ning mo nang mahitabo nga kung wala kay kalinaw sa imong kinabuhi, nagpasabot nga adunay problema ang imong spiritual life. yes, tinuod. Busa, ang kalipay o ang kining kalinaw, mag-uban gini sila mga kaigsunan. Busa, pag-ingon dinig kining the beginning of contentment, gisite ni Pastor Ruel ang Hebrews 4:1 nga tinuod adunay kalinaw sa imong kalag. Kasi dili mag-trouble ang imong mind when you have contentment. Oh, tinuod. Contentment or capacity for happiness in one's present circumstances, no? Ato makita, begins in spiritual self-esteem. Grows stronger in spiritual autonomy and reaches peak in spiritual maturity. Now, hinumdo ba nato adunay tulo ka level nga atong pagatun-an din hino? Nagsugod pa lang ta sa spiritual self-esteem. And then padulong kita niini sa spiritual autonomy o ngadto na sa gitawag spiritual maturity. Now, kung atong tigit-tigihon kini siya pag o tagsa-tagsaon kini siya pag usisa og pagtuon kining gitawag the beginning of contentment. Mga kaigsunan, mao gid ni siya ang pinaka first level sa atong gitawag spiritual adulthood.
nga di na develop ang imong personal love for God dinhi. Mao kini ang sinugdanan sa gitawag tinuod nga paghigugma nato sa Dios. Now, Ma-develop gyud ang contentment sa tao, Pastor. Ma-develop Umabot siya siya. sa point nga nahimo siyang mature believer. kung nahigugma na siya sa Dios, Pastor Ruel, mo nang nanagid siya contentment sa iyang kinabuhi. Yes. Kay kini man gud nga level mo na ning panahon na nga niabot siya sa gitawag personal love for God. Personal love for God the Father. Mhm. Now, nganong gihigugma man nimo ang Dios nga amahan? Yes, sa Mark 12:30 nagaingon din na ihigugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing heart, soul, strength and mind, no? So higugmaon nimo ang Dios, no? Now, unsaon nimo pag-abot niya ang paghigugma? Makaabot lamang kita niya ang paghigugma sa dihang kita nagatubo gyud sa espirituhanong pagtubo. Miabot Yes. kita sa spiritual self-esteem. Now, sa unsang bahin nga nganong nahigugma nato ang Dios? Kung nasabtan nimo ang Dios sa imong kinabuhi, mahigugma nimo siya. Mura ba na siya, Pastor Ruel ba, no? Sa mga gitawag na to manag-uyab, ang manag-uyab na sila gitawag knowing each other. Oo. Nagsige na sila discovery og unsa gini siya, unsa gini iyang kinabuhi, Sa gini ang taras. unsa gini iyang taras. Pero sad to say, Hantod ang ipakita lang na sa lalaki ana, kuala na 30%. dili Pero pa ang tinuod. 70% ana behind Tago the pa, scene. tinago-tago Diha pa, na sa no? Well, ingunani na mga kaigsunan, hangtod nga nailhan nimo og kinsa siya, damor nga mohigugma ka. Yes. Labi na masabtan niya nga maayo diya siya kinaiya, no? Okay diya siya, okay siya magdala siyang panglawas, kuan siya kanang edukada siya. Kuan, ug na mo'y uyab, dili mo dadon sa fine dining. Di nyo dadon niya dito sa mga isawan o quick-quickan. Kay para makaingon ka nga babuhi gud ni bayhanan ni maski kuy kwarta. No? Yeah, so muna siya, no? Survival ni kuyaw. Kanang manag-uyab, nagsige na sila discovery Oo. sa ilahang mga kinaya. Mo nang gitawag knowing each other. Knowing it's other, importante kay na. Until such time nga makita niya nga kini na gid akong pakaslan. Oo. Sumuna po ang atong kahimtang diya sa Ginoo, no? Sa diyang nagsige kag tuon sa pulong sa Dios, nasabtan nimo ang pulong sa Dios, nasabtan nimo ang characteristics of God. Yes. Now, unsa gaytong characteristics of God? Seal Junior 005. Unsa man ang is sovereign, God is eternal life, God is love, unfailing love of God. God is justice, God is absolute righteousness, God is omnipotent, God is omnipresent, God is omniscience, God is immutable, and God is Veracity. veracity. Sa dihang nasabtan nimo ang Dios, nasabtan nimo ang iyang kinaiyahan, makana ka gamhanan gid kay siya, no? Wala gibutang nga dili niya mahimo. It is difficult for God, no, nga dili mo higugma sa nibisan kinsa. Muin ka grabe ang ihang gugma, God is love. Nagakanta niya na Pastor Will nga bisan pa daw tinta ang kadagatan ug papel ang kalangitan. Kung isulat kini sa gugma sa Dios, dili pa paigo ang tanan. Grabe no. So- Ina na ang pagkagrasyoso sa Dios. Mao na ang gugma sa Dios. Mao bitaw ng pagbasa nimo sa John 3:16 unsa kay gihigugma sa Dios. Kinsa nga Dios? Diyos amahan. Sabtan nimo nga grabe di kadako yang gugma, no? Nga gipadala niya ang ihang bugtong anak. Kinsa man ang bugtong anak? Mos Jesus Christ. Aron bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili na malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So nasabtan nimo, grabe di ka mahigugmaon ang Dios, no? Nga bisan sa akong pagkamakasasala, gihigugma ko niya. Yes. So nagtubo na imong gugma sa Dios. Mao na to'y naghatag sa imong motivation. Naghatag na nimong motivation. Plus, nasabtan nimo ang pagkagamhanan sa Dios nga nganong mahadlok man ko sa akong mga panginahanglanon nga gamhanan man ang Dios. Ug nagpromise man siya nga God will provide all my needs. So nagatubo ka niya na. Nagatubo ka sa gitawag kanang iyang truth, veracity nga di gyud mamakak ang Dios. Kung unsa may iyang gisulti, iyahag yung pagatumanon. And the truth shall set us free. So nakana ka tanan nga mga doctrine sa Biblia na sabtan nimo mga kaigsunan ug busa tungod niya na
nasabtan nimo ang kinaiyahan sa Dios, muingon na jud ka nga musalig na jud ko sa Dios. Yes. Higugmao na gyud ako ang Dios sa akong kinabuhi. Mo na nga nakay kuan within sa imong kasing-kasing nakay rest, Nanakay nakay irene. Irene. Oh, kay kuan man Makasalig. kapahulay naman ka. Kapahulay naman ka sa iya. Makasalig ka sa iyang pagkagamhanan, makasalig ka sa iyang mga promises, makasalig ka sa iyang walay pagkabagsak nga paghigugma sa tao, makasalig ka sa kamatuoran. Tanan, no? Kasaligan mo siya. Yes, despite sa imuhang mga difficulties, circumstances, Na siya. despite sa imong pressure, despite sa Oo. imong testing, O, despite sa imong problems, no? Naagyod ang Ginoo. na siya. Yes. So, wala siya nagabiya na to. Subusa, mo ka ng usa ka butang nga muhigugma ka sa Dios sa dihang nasabtan din nimo siya, Pastor Well. Yes. So, mo ning gihisgutan din nga ning abot ikaw sa level nga spiritual self-esteem. Pag abot nimo sa spiritual self-esteem, imuhang na-experience ang tinuod nimo nga paghigugma sa Dios. Yes. Ang paghigugma nimo sa Dios tungod sa imuhang nasabtan sa pulong sa Dios, sa sige nimong pagtuon hantod nasabtan nimo nga kasaligan gyud ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. So mo nang nanakay gitawag na to contentment. Contentment. Nagsugod kinin sinugdanan pa ni siya the beginning of contentment pa ni siya, no. Now, in spiritual adulthood, sharing the happiness of God is the Christian greatest and most effective problem-solving device. So sa ato pa, ang si spiritual self-esteem, mo kini siya ang sinugdanan sa gitawag spiritual adulthood. Mo kini siya ang first level sa spiritual adulthood. Yes. Nga din, nakabaton kita, nakashare kita sa kalipay sa Dios. Now, usahay Pastor Well, moingon ba ita Pastor Well no nga magbuhat gyud tag maayo para nga ma-place na to ang Ginoo. Yes, tama man kana siya, pero igsoon, mga higala, no, mga kaigsuunan, hinumduman na to nga ang Dios bisan pag dili maayo ang atong pagabuhaton, nagid siya kalipay. Yes. O bisan mag dautan ang atong buhaton o dili maayo ang atong pagabuhaton, ang Dios dili na mawala ang iyang kalipay, no. So usay maghunahon na lang ta ba nga magbuhat tag usa ka dakong butang para ma-place na to ang Ginoo. Yes, kinahanglan na to ang God's glorification nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Pero it depends upon the motive Oh, of a person. tinood ka na, no? Now, mo kini ang isa ka butang nga dapat masabtan na to. Sa diyang niabot kita sa spiritual adulthood, makashare gid kita sa tinuod nga kalipay sa Dios. Yes. So mo ka ng greatest and most effective nga gitawag na tog problem solving device sa gitawag 10 problem solving device nga atong gitudlo na usab ka na Pastor Well sa milabay nga mga Sabado. Well, akong ihatag sa imo ha Pastor Well ang number Nay 2. verse diri sa kuan pastor 2 Corinthians 12:10. Basahan daw Pastor Well. Kanang 2 Corinthians 12:10 ingon diha nga therefore I am well content. No? Kita niyo diha mga igsoon kun amoy Biblia. Sa 2 Corinthians 12:10 therefore I am well content. Sa Greek word na mga igsoon nga content, the word content gitawag kana og idokio. Idokio, meaning pleased or delighted. Okay. Oo. But With weaknesses in result with distress, Aha. with persecutions, with difficulties, for the sake of Christ. Okay, mo man kini katong mga experience ni Apostol Pablo, Yes, Pastor Well, no? yes, yes. Gilotos siya, no? Oo. Na yung Ingon- mga persecutions, no? Yes, ingon siya nga, for when, si Apostol Pablo ningon na ni, Aha. for when I am weak, then I am strong. Tinood ka na, No? no? Munang nindot kaya na nga gingon niya diya. For I am weak, then I am strong. Yes, naghiskot man kinigod katong na siya torn in the flesh, Pastor Well, no? Yes. O nga bisan man niya na nakita niya nga niya na nga mga pagsulay siyang kinabuhi, nagiging stronger pa siya. Yes. Munang Sige. ibot pasabot sa 2 Corinthians 12:10. Nga the word content diya sa Greek word idokio. Ito kiyo. Meaning pleased or delighted with weaknesses, with insult,
with distress, with persecutions, with difficulties for Christ's sake, no? Okay. Ang 1 Timothy chapter 6, especially sa verse 8, no? Basa, Pastor Well. Ingon dia, if we have food and covering, sabi to? If we have food and covering, the word covering there is basic necessities. Aha. With this, we shall be content. Okay. So, unsa man na diha ang pasabot sa content diha? Nga, the word content diha sa Greek word gitawag arkeo, meaning content or satisfied. Tagbaw. Meaning, kung namoy okra na sa inyong balay, no? Be content. Be content. Laga arago na. Labi na Isalom ka na. rago na diya sa suka nga na kanang toyo. Ginamos? Nya pusig sili ug say pizza karon. Say pizza ron. Ha? 20 o pusaan po yung pizza 20 ka sili. No? Perti yung kayong lami yung kayo, no? Na, magginamot ka na Pastor Well. Ihampak ni mo sa bahaw. Oh, yes, atumpag yung bahaw na Pastor Ben. Gahi kay Muntian, no? Yes. So mo na guide you kayo. So mo Yeah. na yung sa 1 Timothy chapter 6 verse 8. O kining sa Hebrews 13:5, Pastor Well, no? Oo. Let your love be free from the love of money. Oh, no? yes, kana. Nya, ang tumoy niya na mingsa, be content with what With you what have. you have. No? Sana, no? Ay. Be content with what you have. Yes. Nya, nasa isang pwede na, I will never leave you, Nor nor will I forsake you. Now, sa to pa, Pastor Ruel, no? Ang contentment ni mo, Pastor Ruel, nakasalalay diya sa mga promises of God. yes, tama gud. Kay nga magud kung ang the word contentment magud Pastor Fred meaning nag-rely na ka sa grasya sa Dios. Muna, no? No? So, Nya dili ka mapanik, di ka di ka matarantar. mapanik, di ka matarantar. Mo na yung giingon ni Apostle Paul nga live one day at a time. Tama yun. Nga unsay naa pasalamatan, unsay wala itugyan sa Dios. Tinuod ka na, no? Kaya ang kinabuhi di na to ni i-complicate pa or extravagant. Di na ka pwede nga mag-complicate sa imong kinabuhi. Dapat Oy. i-simplify ra ni nga dapat unsa ra gyud kontento ra. Oh, tama na. No? Kay parehalig atong istorya na ko sa imong Pastor Robel nga nangandoy siya nga mahimong doktor. No? Unya miabot gyud ang panahon nga nahimo na siyang doktor. Pero na-realize niya nga dito sa abroad di ay ang caregiver di ay ang pinakadakong sweldo. Oh, yes. So eskwela sa caregiver ay. Oo. Kaya mo abroad siya. O di nawala iyang pagka-doktor. Mm. Caregiver. So mga kaigsunan yung nana, no? Kinahanglan bantayan nato ng usa ka butang diin dili kita magkontinto sa usa ka butang kay posible nga muadto kita sa mas ubos na hinuon nga kahimtang sa Imbis mo pagkinabuhi. ship og patas Imbis- na dimot noon. Imbis magpataas ka kay doktor na ka, Oo. o unsa ba imong kahimtang dinha, mahimo ba ka nga unsa sa hospital, mahimo na hinuon ka ditong caregiver. Mm. So, kuan jud no? Complications Complications kinabuhi ba? kinabuhi. No? Pero ang pinaka-simple sa kinabuhi, Pastor Ruel, mo ang pagdawat og unsa man ikaw karon. Mm. And then, kuan lang, time management, money management, Yes. and then, unsa pa na, tanan diha nga klase nga management, no? Ikaw ang makabuot niya na, no? Yes. Tama bitaw nimo yung pastor no kay ang caregiver kusog kay dito. Nakoy dakoy friend pud nga ginganlan na siya diri PT kay maigi siya mohilot no pero PT siya diri patakag tuslok ba no pero kusog man din ng PT sa abroad. Oh, dako ng kwarta Oh. dito, Pastor Ruel. So naka-eskwela lag TESDA 6 months no nakakuha lag NC2. So Pasok mo naka-abroad siya yun, dito. no? So PT siya dito diri patakag tuslok dito physical therapist na siya dito. ron. Yeah. Muna yung mga dagkog sweldo, Yes. mga kaigsoona, no, sa gawas ka ng mga kursuano, ka ng mga Murag ka physical therapist, mga ng caregiver. sa mga medical gyud no. Kay kasagaran man gud dito, Pastor Roy, katong mga tigulang bitaw nila, ibutang man gud nila sa home of the aged, Sa no? nursing home. Nya pag-abot nila dito, kinahanglan mang muatiman sa ilaha. So, nindot kayong attachment sa mga Filipino kay ang take care diri sa tuwa ug matiguang natong ginikanan kita man Kita gyud. dito sa Amerika ibutang lang na sila sa institution Mm. no
O magbayad na sila. Mm. So di pa sa to pangunayan gyud. Oh, puli-puli Antod ang igsoon. nga asa gyud hiabot ang iyang utlanan siya kinabuhi na kita gyud mo sa pupo. Bitaw Pastor Well, balikan na to Pastor Well tong akong mama bitaw Pastor Well nga tinuod nagtuyok-tuyok man gid mi sa akong igsoon natog bantay no sa akong mama sa dihang nag-abot ng iyang murag mga last days na sa iyang kinabuhi bitaw. Puli-puli mig bantay. Nya nay gabi ato nga di gid mi makatulog ano kay wala gyud padulong na gyud siya sa Kuha na gito, no? kamatayon ba no? Nakabantay pa ko to pastor. Oo. Niabot na siya sa point nga na Alzheimer na siya. Alzheimer na Wala siya. siya kailan ninyo. Pero bisan man nga nagabuhat ko ni ato Pastor Rowel no. Sa diyang nagbisita ko sa lubong ni mama atong before atong 23 kay pagka 24 di naman makabisita. Bawal na. Siguro mga 22 kadto nagbisita ko sa ako ra kung usagod no. Pagbisita na ko dito Pastor Rowel nakaana ko ba nga ma sa ako lang kaugalingon ba ko naman ko'y gusto nga buhaton para sa imuha di na gyud na ko mahimo pa. Yes, tungod kay wala na siya. Wala na siya. Bisan pag magunahon ako nga alsahon tagid ka ma, bisan pag nako'y scoliosis, alsahon tagid ka nga nagkasakit ka, di na gyud ako mahimo ba, no? So, usahay pangandoy na lang nato, pangarap na lang nato nga gusto natong buhaton sa atong mama nga wala na, pero wala na tayo mahimo pa. Lesson learned Pastor Fed. Mm. Sa mga nagapaminaw sa day karon nga Oo. kompleto pag mamagpapahitsas pa. Dapat karon na. Karon na. Karon ihatag na ninyo ang inyong The tanan. best sa imong mananay. Oh, karon ihatag tatay. na ninyo ang pinakadabi sa inyong mama ug papa karon. Kay bisan pag umabot sa panahon nga din mawala na sila, Oh, mangandoy na lang ka. ang imuhang pinakadabis nga yun na akong experience well. Bisan pag ihatag nimo ang imong pinakadabis sa imong mama ug papa, pag-abot sa panahon nga mamatay sila, makaingon di gihapon ka Pastor Rowel, kulang paghihapon ang imong giserbisyo sa imong mama ug papa. Yes. Buti pasabot nga ang ilaha din paghago gikan sa gamay pa ka pag-nurse sa imuha, pagpakaon sa imuha, pagpatulog sa ilaha, pag-ilis, pagligo, pagpa-edukar sa ilaha. Bisan pag unsaon nimo pagatiman ang imong ginikanan karon, dili gyud makabayad. Dili gyud nimo mabayran ang paghago sa inyong mga ginikanan sa gagmay pa mo. Busa nakaanak ko sa kong kaugalingon ba ko, kulang gyud ang akong pag-alagad, no? Kami ni DC ato, no? Kana akong asawa, moingon man dayon siya nga, papang palitag grocery. O, ginagmay ra gud kay nga palito na Pastor Well, kasagaran nga mong palito na katong adult milk, kay tigulang naman siya, parisan mo kasukar, niya ihilig man sa kape, parisan mo kape. O Diaper. siguro, na usa ka loaf bread ni ana, o unsa. Pero, mga kaigsunan, ma-experience ni mo ni. Moabot ang panahon nga bisan pag unsaon nimo pag-atiman ang imong ginikanan sa dihang mawala na sila ang moabot gyapon sa imong hunahuna kulang gihapon ang imong pagpangalagad Yes, ngadto kanila kulang. dili makabayad sa ilahang paghago ug pag-atiman nato sa dihang mga gagmay pa kaita pero at least karon ihatag na nimo ang tanan para sa imong ginikanan no mao na ning panahon nga diin hinumduman nato sa gagmay patag ginasubo ta nagpakaon ba karon sa dihang sila natigulang na di na ta musubo nila pagpakaon no so subo ta no sungit ta sila ha Ayo paghungit sa imong ginikanan nga kanang ultimo ang ngipon sa imong ginikanan mga toto kay nas kalagot ninyo magpahungit no. Lay po na pagkasungita Pastor Rowel no yes Naigugma. adunay panahon nga din ang akong mama no usay mo ingon ta nga self-deserving ra kayo no pero ako lang yun ning ihatag sa inyo nga testimony no nga din ako nakita nga murag dili na siya magdugay Nindot sana pastor nga mag-cite kay Oo. nga no. Namagoy panultihon nga from the errors of others. A wise man correct his own. oh yes tinod ka na no kani mong gingon Makakaton. makapamalandong niya na nga paingon pa mapamini ana. oh tinod ka na no Nga, so karon na jud ang panahon. karon na ang panahon nga ihatag na Kamu to wa mo'y bisita sa inyong ginikanan pila nakakatuigan. oo Karon panahon. yeah tinod na so adunay mga panahon Pastor Rowel nga ako nakita nga ang pinakanindot nga kauno ni mama katong
oatmeal bitaw nga katong murag naay milk kung naay kanang kuan, unsay naay lapot-lapot gamay. So every morning moto ko sa iya. Sungitan ako para makarecover gid siyang lawas. Pero wala naman gyud ako nakita, padulong na gyud. 96 ba yung edad Super ato, Pastor grace Well? mo to kayo, na? At the age of 96, ako nakita ko, well, super grace na ko kayo. Katong may grasya, Pastor, Oo. kay siya pa iniingon nga gikapoy na mo ko ining kinabuhi. Siya na surrender. Nindot na. So, ang kinabuhi ni Mama ni abot gid taon og 96, no? Yes. Well, nganong niabot kita din ha, no? Siguro niabot kita din ha tungod kay i-emphasize na to ang atong tinuod nga paghigugma sa Dios, no? Kung nahigugma mangud kita sa Dios, Buuan man na. pasa nga to sa atong Oh, isig yes. katao. Mo manifest man na sa ubang Una nga to sa imong pamilya, nga to sa Yes. imong mga anak, nga Tama. to sa imong mga paryente, nga to sa imong mga silingan, nga to sa imong mga higala. So, kung tinuod ikaw nga nahigugma sa Dios, dito na mo pasok na dito sa imong isig katao, ang imong tinuod nga paghigugma. Og imo yung mapakita ang tinuod nimong paghigugma, especially nga to sa mga tao nga imong nakita nga nagkinahanglan og tabang. Tama gyud. Na, so muna, Pastor Well, no? Mo personal love sa Ginoo, no? Personal love for God, Oh. mo diretso kasi Personal love for impersonal mankind. love for all Impersonal mankind. life. Kasi iunani mo gud mga kaigsunan. Ang gitawag na tug ang love na divide into three. Na gitawag na tug false. Na gitawag virtue dependent love ug na gitawag virtue love, no? Yes. Now, diri hinumdo ba na to mga kaigsunan nga wala ta naghiskot may tungod atong pseudo love katong false, no? Fake. Number one, no? Tong fake, no? Wa po ta naghiskot may tungod sa katong ikaduha nga gitawag virtue dependent love. Yes. Nga gihigugma ta ka, Pastor Ruel, kay permanente jud kang manghatag nako og pagkaon. O mo nang gihigugma ta ka. Kay naay kuan kanang String attached. personal interest. O na interest og higugma ta ka kay gwapa ka ika og higugma ta ka kay nakay panginabuhi. Oo. Dato ka. O ana. So gitawag na sa virtue dependent love. Yes. Buti pa sabot, ang imong paghigugma nagadepende sa tao kay mayo siya. Conditional. Conditional. Pero kining gitawag na to virtue love, which is the true love, mo ginang tinuod nga gugma, Pastor Well, mo ning tinuod na to nga personal love for God. Yes. Kanang nahigugma na ka sa Dios ba? Nailhan na nato ang Dios kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Og ang refleksyon niya ng imong paghigugma sa Dios, mo nang muhigugma ka nga to sa imong isig katao. Yes. Sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong papa, Diha gina magsugod. o dinha no? Kay usayo inong kasi imong anak nga mayra man ka sa uban ma pa, pero sa mo di man. Oh. O balik mubalik Dapat pamilya sa mubalik sa imong hagyapon, no? So actually ang una magyong ma-applyan nato sa doktrina, Pastor Well, ang atong pamilya magyong. yes, kay nga no importante man kay na kay para adunay kanang peace, tranquility within Sa sulod sa balay, kay tranquility in the home. kay nga no isa gyud sa mga hindrances sa panalangin sa Ginoo kanang walay tranquility sa pamilya. Walay kalinaw. Walay ang harmony. pamilya. Walay harmony, no? Yes. Bueno, Pastor Ped, Well, ambak na ko sa number 2. ambak sa number 2, Pastor Well. Imuha na ng number 2, Okay, Pastor Well. so mao katong gitulo ni Pastor Fedi, no, the beginning of contentment. Number 2, ang mental stability. Yes, mental stability. Ang tao meron, Pastor, nagunahon na sila nga ang stability in life nasa fame, power, pleasure o kaning possession. Posisyon. No? Pero sa doktrina, ang mental stability naargi sa Ginoo. No? Amen. Amen. I-stabilize mentality comes from the consistent and accurate application of Bible doctrine. Diri ra jud ka Amen. mas stable imong Mine. mind, no? Kay kani kuani pulong sa Ginoo mo gani. Sa dato ang mental stability, i-stabilize mentality comes from consistent and accurate application of Bible doctrine in adversity and in prosperity. Pagkaninduta, no? Tinuod ka na, no? So, sa to pa, ang stability sa imuhang panghuna-huna o sa imong kalag, Pastor Robel, naagyod sa pulong sa Diyos. Yes. Nasa doktrina, no? Naagyod sa pulong sa Ginoo. Okay? So, makita na sa Philippians 4,
12:13, si Apostol Pablo nag-ingon na ni Pastor, no? Ingon dia, I know how to get along with humble means and also know how to live in prosperity in any and every circumstances. I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering needs. Bueno, Pastor Ruel, ang katong hungry dito, Pastor Ruel, bisag naka-experience siya kagutom, mo tong adversity. Oh yes. Pero katong gitawag niya prosperity, Motong panahon sa iyang kadagaya. kadagaya. Oo. So, sa kalisod man o sa kadagaya, atong nakita din ha, stable gid yang Stable yang mind. Wala siya mausab, no? Oh. Di pareha nga kanang sa ato gamay lang ganing pitik sa mga pagsulay. Mausab na ta. Mausab na ta dayon. Oo. Dili stable atong pagpangalagad sa Ginoo. O, dili stable, no? Pero si Apostol Pablo, ingon siya sa verse 12, kanang the word diha nga usay nakita niyo sa verse 12 kanang knowing, no? Ang knowing diha sa verse 12 nagahisgot ka na sa flexibility is developed by having to adjust to changes in life. So, kaya niya mag-adjust, no? Kuan lang. Adjust lang, Mm. no? Kung So, kagutom, okay ra, Oo. kaon-kaon og okra, okay pag ra. abri nimo sa imuhang taro diha nga isa ka takos na lang. Moingon Okay ra. kasi mong anak nga nak, wa tay bugas ron. Lugaw-lugaw sa taro na. Okay ra. Okay ra. Mm. So, mo nang giingon ni Apostol Paul, i-develop na to ang atong gitawag og spiritual Spiritual flexibility. No? So, kabalo, ingon niya sa verse 12, kabalo daw siya magkinabuhi sa karuhay o sa kawaladon, no? Mo nang ingon niya, verse 12, knowing flexibility is developed by having to adjust to changes in life, no? Yeah. So, from inner contentment comes adaptability, no? Sa verse 12, we are no longer unsa man, threatened or intimidated by change. Amen. No? Kanang mausab bitaw ang dagan sa kinabuhi, Pastor Rowell, Oo. nga maghuna-huna na ka nga murag base na lisod namin ini, no? Mhm. So, kung mausab ang imuhang panghuna-huna o panglantaw diya sa gitawag na to espirituhanon nga kahimtang, nagpasabot nga dili pa gyud stable ang imuhang mind, no? Dili pa gyud. Pero kung ang imong huna-huna lagay unani na gyud nga, well, bisag unsa may mahitabo sa among kinabuhi, walay problema ni. Kay ang Dios na ikabubuton nini. Oh, yes. Adunay purpose ang Ginoo sa among kinabuhi. Mo na inay mental stability. Nanay mental stability. No, nga Makabarog siya. nagdepende rin sa grasya sa Dios. Kato bitaw ang gi-COVID ta pastoral katong buylok kay ang COVID pastorowel, no? Basi nagtuo sila gi-COVID ta pastor. Katong panahon na nga buylok kay ang COVID sa kalibutan, ay ang mga tao atong nakita murag Dagag naharos ato pastor. dagag ng haros, no? Oh. Ang uban di nakasabot kay nay akong na hibaluan nato Pastor Ruel nga gusto siyang muadto og mga malls, musulod siya og malls. Musuroy-suroy lagi. Pero kapag makasuroy na siya og malls, gusto na po siyang muli kay nahadlok siya sa mall. Kay dagag COVID. Daghang COVID matagdan siya. So murag wa nagkadimaon na ang kahimtang sa mga tao nitong panahon na ba. Pero honestly speaking, pastor, katong nga panahon, nagkuhan gud mi, nag-simple living gud mi ato. Tama gyud. Wala mi di man mi mosulod og mall. Nya wa tay income na. Pod. Wala na mi table napkin Wala na. sa lamisa, way tissue, Wala na. way sa bathroom, way tissue. Wala. Oh. Nya, kuha lang yun. Simple living. No? So, kuha yun. Tungod ato lagi. Itong panahon na. Pero adjust. ang atong mental stability wa matandog. Wala yun. Mabitaw na nga sa atong pagpangalagad pag-abot sa COVID, naka-radio ministry man hinuon ta di ay, Oh, amen, amen. no? Na-open So, man na ning radio ministry. Na-open man ni kay nakasuroy man ta din no? Yes. Well, usay nga na mga kaisona, no? Yes. Ang mga gitawag na to adversity sa kalibutan, kung ikaw nagatubo lang yun sa pagkahamtong, aduna jud kay gitawag stability sa imong kalag. Kasi ang stability mong sa kalag nagadepende kini siya sa doktrina nga nasa sulod sa imong Yes. kalag. Kanunay nga nagahagit kanimo nga magpabilin kita
diya sa Ginoo bisan man sa mga pagsulay o bisan man sa mga kahamugaway, no. Yes. Sige, Sige, ingon padayon, Pastor Pastor Fred Wel. nga we are no longer treated or intimidated by change. Wala. The issue is no longer what we have, Amen. but what we are in Christ. Tinuod ka na, No? no? Nga dili kita matandog sa bisag unsa man Yes. ang mudasmag nato sa kalibutan, Yes. no? Na may mga pagdasmag siguro nga atong nakita nga murag lisod-lisod. Apan kinahanglan tan-aw nato, tutukan og tan-aw Yes. nato ug unsa man ang pagsulay sa atong kinabuhi. Og kinahanglan mo stand still ta, no? Yes. Kinahanglan barug ta nga maligo, no? Kinahanglan mag-adto kita sa Yes. pagtuog, pagsalig Tama, sa atong gamanan nga Dios. Kini sa Pilipos, Pastor, kini nga experience ni Apostol Pablo. Kung imo ba yung tunan kung kinsa si Apostol Pablo? Kuyaw ba kay siya? Oo. Full blood Romanhon. Four-star general. Dato, membro sa Sanhedrin. Mm. Pero sadya nga nahimo siya ang Kristohanon, gitalikdan niya to tanan. Mm. Ug nag-start siya zero das Ginoo. Kay Roman citizen man gito Oo. siya, no? Do ang iyang gitawag nato kalahi mga Hudiyo, Hudyo. pero nahimo man gid siyang Roman citizen. Oo. Og member siya sa Sanhedrin, nagpasabot dili basta-basta nga tao. Di basta-basta. Pero atong nakita bisan mag-unsa kanindot sa iyang kahimtang sa una nga nagkaon siya og mga bulalo, spirits, o kung sa pa ng mga nindot Spirits, mga pagka- Angus beef. Oo, mga Pero pagkaon. gitalikdan niya to. Sa dihang niabot sa panahon nga diin nanasis pagpangalagad sa Ginoo bisag unsay pagkaon dinha maukra matadong man na tuslo siya niya na okay ra siya, no? Nasa mental stability. Nasa mental stability. Yes. So mga kaigsunan katong ukra ug talonghay numdumiha nga wala kato sa Biblia, no, pero ato lang gi emphasize no nga kung mao man toy pagkaon ni Apostol Pablo netong panahon na nasa contentment. Yes. Nasa stability sa iyang kalag nga diin wala gid siya malibog sa kalibutan. Yes. Bisa mag-unsa mahitabo sa kalibutan, wa siya malibog. Amen. Wa siya nagkagubot, kundi nagpabilin ang iyang kalinaw, nagpabilin ang iyang contentment tungod sa doktrina nga nasa iyang kalag. Yes. Bueno, Pastor Ruel, Pastor Ruel. Sige, padayon Pastor Ruel. Ang verse 13, ingon Rosa. din, I can do all things through Him who strengthen me. Mao na ingon ni Apostle Paul. Verse 13, flexibility produces power, ability, past experience produces confidence in Paul. No? So, Grabe, no? I can do all things through Christ yes, who strengthens me, no? strengthen me. So, atong makita din hano nga bisan man sa kalisod, matupon niya I can do all I things. can do all things Ah. through Christ. Bisan mag-unsa ang adversities, I can do all things. Yes. Makayanan ako ni siya Yes. through Christ Jesus. Amen. Mo ni ni Apostol Pablo. In a way sa to mga kaigsunan, claim a promise to stabilize your soul. No? Recall a promise from the Word of God. Think of what the promise means. Realize that from divine viewpoint, your situation is not hopeless. God is still in control and always. No? Siya gyud Amen. ang nagapanalangin Diyos tanan. Amen, amen, amen. Wala gyud makulang kanato mga kaigsunan. So sa atong pagtuog pagsalig sa Dios, hinumduman nato mga kaigsunan. Wala gyud makulang kanato ug dili gyud kita dapat malisang sa bisan unsa man nga mga butang nga magapanghitabo sa kalibutan, either adversity or prosperity. Yes. Ang Dios kanunay gyud nga nagatanaw sa atong kinabuhi ug nahibalo sa atong mga panginahanglanon. Kinilay tagaan og kuan. Gitagagi provide sa solusyon ng Ginoo sa atong kaluwasan sa kalag. Oho. Unsa pa kaniya atong mga daily needs nga kasimple lang ani. Tinuod ka na, no? Ang ato mangganing kalag gipakamatyan manggani niya sa cross. Unsa pa ning atong mga panginahanglanon sa lawas nga dili na niya kinahanglan pakamatyan sa cross, magbuhat na lang siya sa iyang gahom nga providean ka niya sa imong panginahanglanon, okay na, no? Yes. Oh. Mo na usa ka butang nga atong masabtan, if God is for us, who can be against Against us? us. Mga kaigsunan, wala naman tayo panahon. Busaan na kita sa atong ikaduha ang misyon. Kaganina, mao kato ang pagtudlo nato sa pulong sa Dios. Alang kanimo nga magtotoo kang Kristo Jesus, aron nga magatubo ang atong kaibalo diya sa grasya o kaibalo kang Ginoong Hesukristo. Apan kini karon adto na usab kita sa para sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan ug busa kung kamo nakita ninyo nga nagkinahanglan kamo kaluwasan,
mao kini ang atong pagatun-an karon. Ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa samahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon samahan ug dili usab kita makadiretso samahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Kristo. Si Kristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Ang buhat 4:12b nagingon kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Kristo lamang ang nagpakamatay sa cross. Busang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug magkabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan wala mahimo alang sa kaluwasan sa tao bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling umansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mo'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas, aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tatao klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Nini, nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingong paningkamot og kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasiguruhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag, kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang hunahuna mao man ang pagtuo nga ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili makita ang buhat ni Jesucristo nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higalang nga nagapaminaw nining programa karon sabta kini. Ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Kay si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 ay nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodio 8:9 usab nagingon kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi dili igasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat dili man makaluwas sa tao? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30-31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining mga pagkamatarong pinagi sa pagtuo.
Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay ilado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21 at 23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod siging harian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula si Yawa pinagi siyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod siyang ngalan, tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi dili buhat sa Dios. Unsa man day ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios ato makita diha sa Juan 6:40 nga lagingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, yang matag-usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan, aron ang tawo maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Jesucristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manuluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Jesucristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, giinan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Alaut kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas. Managpakita sa katahom, apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lang mga kaigsunan nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot lamang mga kaigsunan nga ang atong tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao. O dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon, kini nagadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusang pagkahimulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa mga igsuon nga wala pa diya kang Kristo. Sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon, ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Jesucristo sa krus mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhin na si Jesus nga imong maluluwas ug maluwas ka. Kaya ang buhat 16:31 nagingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Balikon ako pag-ingon mga igsoon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios, bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Kaya ang Roma 8:8 nagingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang, ang sulbad niini, ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. Og kana mao lamang ang perpekto hingpit nga buhat ni Jesucristo sa krus. Siya nagtubos kanato. Unang Pedro 2:24 nagkanayon, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nang ayo. Sa unang Pedro 1:18-19 nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong napanunod sa inyo mga katigulangan. Dili butang nga kawad-ag bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bilihong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5a usab nagingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipaspalahan, siya gikoronahan og tunok ug siya giyalansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon.
Tulo ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala ug human niini siya mingon natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sadan, pila ka bilyon o trilyon bagha nga mga sala sa tanang katawan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga ug ipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sadan ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nining nga panahon si Hesus misinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu Santo tungod sa kay nahimo siyang sadan ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anak kaniya. Tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato ang bugtong buhat ni Kristo sa cross. Sa pagtubos o pagluwas kanato, dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kaayo. Kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, sama ra nga mingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon natapos na. Titilis tayo, makita ka na diya sa Juan 19:30. Buti pasabot, nahingpit na, ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 sab nagingon kay gihigugmagay sa Dios ang kalibutan nga tungod niya gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhi nga dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang paggahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paggahukman sa silot apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon ayaw na ipalabay kini nga panahon, tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinaagi lamang sa imong hunahuna kung motuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus miingon, kung motuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong nahimutan, kini akong gipangayo ug ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo niini karon, ikaw naluwas na, sumala sa Tito 3:5, Episodos 8:9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa 1:12, ikaw anak kang Kristo ug si Kristo ana sa imong kinabuhi, Juan 14:20. Aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo. Pinabuhi sa eternidad, magkataong pagkamalipayon, kay si Jesus na atong gihandom, tao ba na sa tanan niya panahon, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kinagayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na, ang kagulanan o kalisdanan, kining tanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kinadayon. Kung talipay kinabuhi ka, natagbawan mo sa ang punan, kaluwasan na gayong hingpit na,
langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kiningadayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun langit nun. Pagkatahong malipayon, si Jesus kanunay na kong dayon. Si Jesus kanunay na kong dayon. Bueno mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala namang yun tayo panahon, busa man namilit na kami kaninyo, hangtod sa sunod higayon sa samang oras alas 2:30, hangtod alas 4 sa hapon, adlawng Sabado sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM, bringing Christian faith to life. Ubo sa pagdumala ni Pastor Mike Nies, ug sa iyang kaabag di Joel, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Manamilit na kaninyo, kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Ruel Gallo. Pastor Federico Andoy. Magaingon ang Dios, magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye.